Si Kevin Durant lalong sumasama yung sitwasyon niya sa Suns. Napilitan siyang i-delete yung kanyang comment sa Twitterverse nang sinabi sa isang radio show na kaya si Devin Booker sumasama ang laro ay dahil kay KD. Based sa narrative, kapag maganda yung nilalaro ni Booker, hindi naman binabanggit si Durant. Pero kapag masama ang laro ni Booker, ang sinisisi si KD. Nag-a-average pa rin naman si Booker ng 26 points, 4 rebounds, 6 assists, 45 and 34%. Nung prior dumating si KD, ang Suns noon ang isa sa mga contender mula 2021 until mid-2023. Sila yung team na nauna sa OKC, Memphis at dito rin sa Minnesota. Nawala kasi yung best chance ng Suns na maging contender under dito kay Devin Booker nang dumating si Kevin Durant na naging focus ng team. Nawala yung mga key player at young player ng Suns tulad ni Cam Johnson, Mikal Bridges, isama ko na rin si DeAndre Ayton. Si CP3 ang nagpabago ng lineup ng Suns nung dumating siya. Kaya dapat yung Suns ang katulad ng OKC, Minnesota at Memphis ngayon sa West. Kaso naputol agad yun dahil dumating kay KD na bago yung lineup. Hindi naman sa pinagtatanggol ko si Kevin Durant pero hindi naman niya kasi kasalanan yun. Una pa lang nung binenta ng Suns ang kanilang franchise kay Matt Ishbia, meron na kasing doon na mga move na naging questionable. Si James Jones ang isa sa best GM nun sa NBA. Nang magkaroon ng bagong owner, saktong tumiming yun na si Kevin Durant nagre-request ng trade. Sinubukan agad nilang kunin si KD pero sinabi no ni Jones na masyadong malaki ang hinihingi ng Brooklyn para sa kanya. Hindi nakinig yung bagong team owner. At dun pa rin tinrade at pinamigay yung kanilang mga best asset. Nang si Bradley Beal naman ang kukunin, sinabi na rin no ni James Jones na masyadong malaki ang risk dahil sa no trade clause, defense ni Beal at nakaabang yung bagong CBA. Hindi pa rin nakinig nun at tinuloy pa rin dahil si Matt Ishbia ang gumagawa ng mga transaction, hindi na mismo si James Jones. Imbes na si Booker ang maging kalinya ni Morant, SGA at Anthony Edwards na maging isang legit star kumpara dati na replacement all-star, hindi nangyari kasi may Kevin Durant. Sa sinabi ni Booker na kung sino ang babantayan sa kanila, baliktad yung nangyari. Sino yung babantayan nila sa kabila? So hindi pa naman laglag ang Suns, meron pa naman silang chance na makapasok sa play-ins dahil nasa 2 or 3 games lang naman ang hahabulin nila until number 10. Meron pa naman natitira sa kanila na 25 games, yun nga lang sila ang merong pinakamahirap na schedule. Ang susunod naman sa kanila dun ay yung Sacramento Kings. Kaya yun ang chance nilang maagawan ng pwesto sa number 10. Ang isa sa mga contender naman sa East, yung Knicks, 37 and 20 record as of 6 AM. 5 games ang lamang nila sa Milwaukee Bucks. Katulad last year at kahit dung mga nakaraang taon, kapag may team na may low percentage record, sa mataas ang standing sa kanila, nadidisgrasya sa playoffs. Nung nakaraang season, ang Bucks ang merong ganong record. Ngayon naman ang Knicks so far 0-7 versus sa top 3 teams tulad ng Celtics, OKC at Cavaliers. Ang average na talo pa nila sa mga teams na yon 20 points per game. Ang Knicks ang number 5 team sa buong NBA ngayong season. Pero may total naman silang 2-7 record sa lahat ng team na merong mas mataas na standing sa kanila dahil 2 beses nilang tinalo ang Denver. Ito rin ang tinatag na best season ni Karl Anthony Towns, 25 points, 13 rebounds, 3 assists, 53 and 43%. 5 player ang nasa Knicks ang naka-double digit average. Si Jalen Brunson, 26 points, 3 rebounds, 7 assists, 49 and 39%. Isa pa rin sa best player ng Knicks itong si Brunson. Pero hindi binago yung kanilang taktika na katulad lang din last year. Binabahabad ng todo ni Coach Tom Thibodeau yung mga starter nila. Last year, nag-start yun ng February or March hanggang magkaroon ng injuries yung mga player nila sa playoffs. Yung 5 player ng Knicks ngayon na nasa starting unit kasama sa top 25 na may pinakamahabang minuto. Ang number 1 sa buong NBA ngayon si Mikal Bridges, 37.9 minutes. Pangatlo si Josh Hart na 37.8. Pang-12 naman si OG Anunoby na merong 36 minutes, pang-20 si Jalen Brunson at pang-23 si Karl Anthony Towns.
Ang nangyari sa lineup ng Knicks nung playoff last year, halos naging Squid Game. Halos naging ubusan kung sino na lang yung matirang matibay. Kaya si OG nung nakaraan parang bumigay na lang yung tuhod dahil ang haba ng minutong nilalaro nila.